Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Nais ni Senador Sherwin Gatchalian na taasan ng gobyerno ang buwis na ipinapataw sa mga tobacco product, bunga na rin ng dumadaming bilang ng mga naninigarilyo sa bansa kahit pa may umiiral ng sin tax sa mga tobacco product. Sa pagdinig sa Senado, nakita ang patuloy na pagtaas ng mga smoker na bumalik sa paggamit ng traditional cigarettes at e-cigarettes. Ayon sa resulta ng 2023 survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI, sa 10.5 milyon na smokers noong 2023, mahigit 7.5 milyon dito ay naninigarilyo ng traditional cigarettes. Sa bilang na ito, 6.4 na milyon ang gumagamit ng legal na manufactured cigarettes, habang ang higit 1.1 milyon ay naninigarilyo ng manufactured illicit cigarettes. Samantala, nasa 1.5 milyon naman ng smokers ang gumagamit ng electronic cigarettes. Kaya naman iminungkahi ni Gatchalian na taasan ang buwis sa e-cigarettes at gawin itong unitary para maging madali para sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang koleksyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakipagpulong si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque sa mga pinuno ng kumpanyang Shein habang nasa sidelines ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Pinag-usapan sa nasabing pulong ang posibilidad ng expansion ng Shein sa Pilipinas. Ayon sa DTI, hinimok ni Roque ang Shein na tignan ang posibilidad ng pagtatayo ng manufacturing operations sa bansa. Dito na nila ibinida ni Roque ang mga benepisyong alok ng pamahalaan sa ilalim ng Create More Law, kung saan nagbibigay ito ng mga attractive incentives para sa mga negosyong gustong mag-invest sa Pilipinas. Binagindiin din ni Roque na ang pagbubukas ng manufacturing facility sa bansa ay magbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino, lalo na at kilalang brand ang Shein hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Umaasa naman ang kalihim ng mas malalim na partnership sa Shein para makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pinoy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpulong si Finance Secretary Ralph Recto at Coca-Cola Executive Vice President at Chief Operating Officer Henrique Braun upang pag-usapan ang expansion ng kumpanya sa Pilipinas. Kinilala ni Recto ang commitment ng beverage giant sa bansa. Tinalakay din ng kalihim ang mga oportunidad na maaaring mabuksan ng Coca-Cola sa ilalim ng Create More Act na nag-aalok ng magandang insentibo at high-value investments. Si Recto ang nagsisilbing special envoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Sa loob ng 113 taon, naging tahanan ng malaking kumpanya ang Pilipinas kung saan nasa 18 manufacturing facilities at tinatayang 70 distribution centers and sales offices nationwide. Umaabot naman sa 9,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa kumpanya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.